Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 9 to 15. So Libra, tulad po nakagawian ha, kunin mo lang yung mga resonate ka and leave the rest. Yung pong iba impormasyon ay para po sa ibang Libra yon. Kaya relax ka lang, enjoy our reading for today, and use your intuition para makuha mo yung akmang message na bigay sa iyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. Thank you again, Libra, for not skipping the ads po ha, at saka po sa mga nagdo-donate sa ating channel. Thank you again for your generosity, kindness, and support every time po na meron tayong reading for Libras dito po sa ating channel. So, thank you again po for not skipping the ads. So, Libra, ano naghihintay sa inyo ngayon June 9 to 15? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Pentacles. In the area of what you want, you have the Five of Wands. In the area of what you need, you have the Star card. Beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Wands. Wow, so good and planning. Congratulations, agad na ang combination. In the area of your near future, meron kang King of Wands. Beautiful. In the area of your in the area of your challenge, you have the High Priestess. In the area of your fortune, meron kang Six of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Knight of Cups. Wow, it's all about your motion, your action this week, Libra. Maraming dito tungkol sa iyong paggalaw, pag-abante, pag-urong, o kaya papanatili sa mga bagay na kailangan simulan, kailangan pagplanuhan. Nakita ko dito talaga yung action and reaction and pagsugot at paghinto, no? So pag-usapan natin yan in detail mode later. And your outcome this week, Libra, pag-usapan natin later. Napakagandang, interesting. Sabay-sabay natin titignan yan maya-maya lamang. But first, bago natin buksan kada card, ano muna yung lingering background energy mo, okay? Ano yung parang dapat mong i-embody this time in order for you to really go to the outcome mo this week, okay? Wow, you have the Ace of Swords, kalinawan ng isip. Ngayon, linggong ito, tinatawag ka ng spirit guides mo, Libra, to really have a clear mind, a clear option, clear action, clear intentions, ganyan. Ano ba talaga yung gusto mo mangyari this week, Libra? Saan ka patungo, saan ka papunta, ano yung dapat iwanan, ano yung dapat iwasan, ano yung gusto mong tumbukin ngayong linggong ito. Kita ko dito na I'm hearing that you want to have a success on something, pero kung inaasikaso ngayong linggong ito o sinisimulan, and you're really trying, manifesting and praying na sana makuha ko to, sana magtagumpay ako dito, sana akin na to, because parang matagal mo tong pinagplanuhan, matagal mo tong inayos, matagal mo tong ginawa. Very, very specific to for a very specific Libra dyan. Na parang meron kang matagal na inasikaso. I don't know kung tukol ba sa papeles mo or visa or retirement plan or anything about your money na ang tagal-tagal mong ginagawa. Kaya ngayon parang nasa isip mo, kailangan ko itong makuha, kailangan ko itong makuha, kailangan ko itong makuha. And then, now is the right time for you to really get this. Because nakita ko yung parang kalinawan sa mga bagay this week. Okay, Libra? Ngayon, for some, talaga malinaw sa isip dapat. Ano ba yung gusto mo? Kasi parang may mga confusion pa eh. May alinlangan, may drama, may conflict with other people, or may outside noise sa buhay mo na parang nagpapahirap sa'yo mag-decide. Okay? O nagpapahirap sa'yo na kumilos o mabante at gawin talaga yung mga bagay na matagalan dapat na simulan o matagalan dapat umandar sa buhay mo. And ngayon, the clarity is within reach. The goal or the maayos na pag-iisip, parang hindi na clouded, wala nang inhibition, wala nang fear. So ngayon, ready ka na sumugot at gawin yung mga bagay na gusto mong gawin this week. Okay, Libra? So congratulations, that is your lingering background energy. Pag-usapan natin in detail mode bawat card mo, ilan ang your major arcana. You only have 2 major arcana. So you have the Star card and the High Priestess. Okay? Ngayon, paunang mensahe mula sa iyong spirit guides, Libra. Sa tulong ng iyong major arcana na Star and High Priestess, sabi dito, your full potential in doing things ay nandito. Kaya mong abutin. The sky is the limit. You have the possibility, the potential, the talent, the skills para gawin yung kaya mong gawin at gusto mong gawin in your life. Isugurin mo yung mga bagay na gusto mong sugurin. Pero nag-uugat ito sa yung sa hope and dreams and wishes. Parang hanggang saan ba yung kaya mo? Kaya mo bang abutin yung stars? Kaya mo bang abutin yung dreams mo? Ano yung mga handa mong gawin to do so? So parang yun daw yung mga questions and spirit guides sa yung major arcana. Kaya mo naman eh. You should really trust yourself, trust your instinct, trust your heart na gagawin mo yung gusto mong gawin. Pero hanggang saan ang kaya? Hanggang paano? Ano yung mga ways, paraan? Kailangan daw tangible, doable. Okay? Because for a very long time, matagal itong nanatili as a dream or as a goal or as a pangarap. Maraming hope sa'yo na matutupad yung gusto mo. Pero ano yung kayang gawin? Ano yung konkretong plano na ginagawa mo everyday
in the pursuit of the dream na kaya mong gawin this time. Okay, Libra? So ngayon, kailangan mong sumugod, lumaban, may pag-action. Okay? So pag-usapan natin in detail mode every card. Unang-una, in the center, in your core energy of the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is a card of careful planning. Okay? Careful planning. Tignan mo siya, iniisip niya mabuti. Saan kaya niya itatanim itong pentacle na to para ma-make sure niya na kapag tinanim niya, tutubo agad at yayabong at magkakaroon ng maraming bunga. So, ganun ka rin ngayon. This week is a week of planning for you. Ngayon, parang kailangan talaga malinaw ang isip mo sa tatahakin mo. Halimbawa, you want to go abroad, so make sure this time around, nilalakad mo yung papeles sa agency. Dapat yung agency ay legit. Dapat okay na yung mga papeles doon, yung agreement, yung gagawin mo sa bansang pupuntahan mo. Enough na ba yung credentials mo, yung mga skill set, yung mga permits, certificates na kailangan mo, okay na ba yan? Your visa. So, parang sabi ni Spirit Guides, dapat paghandaan mo every step. Don't make a shortcut dito. Don't overstep. Don't rush things. Ito yung pagkakataon na parang slow lang, steady lang. Huwag mo daw madaliin, huwag daw biglain. Okay? The action needs concrete. The dream needs a concrete action, pero kailangan pinagkaplanuhan ng mabuti. Hindi ka pwedeng mag-rush decision o rushed action dahil lamang gusto mo na siyang maganap. Okay? I know you have in your heart na laban, so God, kukunin ko, akin yan. Pero kailangan daw talaga na pinag-iisipan because baka masayang yung opportunity. Masayang yung bibigay sa iyo na pagkakataon ni God kung hindi mo siya a-actionan o pag-iisipang mabuti. Okay? Ito yung pagkakataon for you na maging parang, alam mo yung naglalaro ka ng chess, bago ka kumilos, bago mo piliin yung right chess piece, pag-iisipan mo muna yung strategy mo o yung kilos mo bago ka humakbang kasi baka kainin ng kalaban yung chess piece mo. Parang ganyan. So make sure na yung pag-abante mo ay pinagpaplanuhan this week, okay? Huwag ka daw magmadali, that's what I'm hearing. Kasi baka iniisip mo na medyo may plano ka na gawin mo na agad. So, parang hindi siya agad-agad magaganap o hindi siya agad-agad aandar kung hindi konkreto at hindi solido yung plano mo, okay? Yung every step mo, yung pinaghandaan mo siya. Knight of Pentacles being clarified by the Four of Wands. Yes, it's all about your financial stability, for the family, for the home, kung may binibili ka mang bahay o hinuhulugang bahay o balak nyo nang lumipat, magsarili, ganyan, o kaya bumukod na, o kaya may pinapaaral kang anak because I'm seeing a card of graduation, card of milestone, ganyan, kung meron ka pinapaaral, kung nag-iipon kayo for the kasal, siguro hindi pa kayo kasal ng lover mo o ng partner mo and now you're just nag-iipon kayo for the wedding, nag-iipon kayo for a brand new start sa new family nyo, o kaya meron kayong hinuhulugan o binibiling bahay o property, ganyan. So it's all about the family setup in the Four of Wands, for the family, for the celebration, for a milestone. And kaya nangangailangan talaga, Libra, ng matinong pagpaplano. Okay? Para hindi mo to kailangang madaliin at hindi mo to kailangang daanan lang. Kailangan talaga mabusisi because malaki ang nakasalalay. The fulfillment of a threshold and milestone in your life. Kaya dapat talaga malinaw sa isip, ano pang gusto mong gawin? Saan? Ano yung daan? Ano yung proseso? Para hindi ka rin magsayang ng oras. Okay? I'm hearing also that hindi ka lang dapat magsettle daw sa isang plano lang o sa isang paraan lang. You need option A, option B, and option C. So that kapag pumalya yung isa, meron ka agad remedyo. Okay? Para hindi sayang yung pagkakataon for you. Okay, Libra? In the area of what you want, you have the Five of Wands. Ngayon, you want clarity talaga because ang daming conflicting things sa isip mo. This is like internal problems. Internal conflict sa isip mo. Ngayon, gusto mo to, gusto mo yan. Ang daming etcheboreche din ng mga tao sa paligid mo, maraming opinion, maraming mema, maraming mga namabash din, o maraming mga nagmamaliit sa'yo o pinaput you down o pinapahina yung pangarap mo, pinapahina yung lakas ng loob mo, and then marami din parang mag-a-add pressure pa sa'yo. So ngayon, very conflicting sa isip yung gusto mong gawin, gusto mong tumbukin, gusto mong puntahan. Maybe because the people around you dumadagdag do sa stress na yun at worry na yun. So ngayon, parang kailangan kung mapagtagumpayan mo itong bagay na ito at mahanap mo talaga yung parang, teka, ano bang gagawin ko? Ito ba talaga for me? Ito ba talaga yung susugurin ko? Ito ba talaga gagawin ko? Kailangan daw talaga mahanap mo yung clarity. Paano mahanap yung clarity? Parang sabi ni Spirit Guides, kailangan daw panandalian kang lumayo doon sa pinoproblema mo. Lumayo ka muna panandalian doon sa ginagawa mo. For a day or two, magbakasyon ka muna panandalian o go ka muna sa mga friends mo, mag-bonding kayo, magsaya ka muna para maging fresh yung utak mo, makawala ka muna panandalian doon sa problema, sa conflict o sa gulong-gulo ka na. And then, doon kapag medyo relax ka na, medyo away ka from the gulo at tahimik yung pupuntahan mo, matahimik din yung isip at puso mo, saka ka
magiging clear ang mind mo. Saka mo to maiisip, promise. When you're at relaxed motion o relaxed state at malayo ka sa problema, malayo ka sa lugar na yon, lilinaw promise ang isip mo at magagawa mo ng tamang aksyon yan. Okay? Ngayon, I'm hearing na you just want to win this or you just want to get out of this. Masyado na magulo, masyado na conflicting, nahihirapan ka na. And now, ito ang solusyon, the clarity of the mind. At kailangan mo talaga umalis muna parandalian dito, okay? Para makapag-isip ka ng tama. The Five of Wands being clarified by the Magician card. Yes, ngayon kaya mo to. You can do this. Huwag ka matakot. Huwag ka mag-alinlangan. Huwag mong pagdudahan din ng skills mo. Kaya mo magtagumpay dito. Okay? Kaya mo itong malagpasan. Kaya mo itong masolusyonan. Kaya lang ngayon, the change comes from you. Okay? Because the Magician card is a doer card. Okay? Siya mismo ang kikilos. Siya mismo ang aakto. Hindi siya asa sa iba at hindi siya hihingi ng assistance from other people. Kaya niya mag-isa. Kaya niya aksyonan. The Magician card is also a card of change. So kung yung pagbabagong hinihiling mo with this conflict, with this drama or gulo or internal conflict man ito sa isip mo na sobrang ang hirap-hirap ng makaget out, okay? Ngayon, the Magician card is a powerful card to change things. Kaya mo itong baguhin. Kaya mo itong tanggalin. Kaya kailangan talaga ng clarity of the mind. Kaya lumayo ka muna parandalian para maisip mo yung tamang action. Okay, Libra? In the area of what you need, you have the Star card here. Star card, continue hoping. Continue doing what you want. Continue to the pursuit of the things na gusto mong matupad ngayong linggong ito o buwan na ito. I'm hearing ngayon parang pagkatiwalaan mo daw yung path. Yes, malabo. Yes, nakakatakot. Yes, parang may alinlangan, may takot, may duda din. Pero kung talaga niniwala ka sa power of your dreams, sa goal na gusto mo tumbukin, kakayanin mo siya. Okay? Ngayon, sabi ng Spirit Guides, pataasin po ba daw yung hope sa puso mo? Hope, yan talaga yung bumubuhay sa maraming bagay. Bumubuhay sa maraming pangarap, bumubuhay sa maraming pamilya. Yung pag-asa na someday, makukuha ko din. Someday, akin na to. Someday, mabibili ko rin yan. Someday, magkakaroon din ako ng pera. Someday, eto na. The hope keeps you alive. The hope gives you the fuel and motivation to fight pa rin. In spite and despite of a lot of things going on in your life. Okay? Ngayon, sabi ng Spirit Guides, paalabin mo pa yung pangarap mo sa pag-abot ng pangarap because abot kamay siya. Okay? Kailangan lang talaga ng pagsugod, clarity, and genuine approach. Okay? The Star cards being clarified by the Hanged Man. Yes. Especially now, kapag may mga bagay na parang aberya, pag nararamdaman mo na parang hindi umaabante, o ang daming-daming gulo, ang daming-daming gusot, bakit hindi mo makuha, bakit ang daming aberya, bakit ang tagal umandar, ito lang naman ang kailangan ko, bakit hindi ko pa makuha, hindi ko pa ma-provide, ganyan. So, pag may mga hadlang daw, o may mga delay, o may mga stuck moment sa mga problema mo, sa mga kinakaharap mo, sa mga goal na gusto mong tumbukin, huwag kang panghinaan ng loob daw. Huwag ka daw mawalan ng focus sa goal mo o sa pangarap mo because parang test lang daw yan. Libra, that's what I'm hearing. Test lang yan. Kailangan mo lagpasan. Parang video games. You have challenges in every level, in every step. Para maka-level up ka, kailangan mo lagpasan yung mga obstacles and stagnancy and delays na yan. And nakita ko dito na tingnan mo lang daw sa ibang perspective, okay? Huwag mo isipin na yung problemang ito ay problemang ito. Minsan, bumaliktad ka din at isipin mo katulad ng pusang ito, bumaliktad lang siya. Nakikita niya parang, okay, may iba palang paraan para matapos ko itong at makamit ko itong bagay na ito. Hindi pala dapat isa lang ang approach ko. Mayroon pang ibang paraan to do this and to acquire this, okay? So, kapag merong halimbawang problema sa goal, sa daan na ito, humanap ka ng ibang daan patungo doon. At makakapunta ka pa rin doon sa pangarap mo kung magkakaroon ka ng enlightenment or other viewpoint sa pagharap mo sa goal mo this time. Okay, Libra? In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Wands. Knight of Wands is a fire, laban, katapangan, ultimate and unwavering motivation to do yung mga bagay na gusto mong gawin. Ngayon, kaakibat ng plano, kaakibat ng paghakbang, kailangan talaga yung walang takot, walang duda sa sarili. Kasi, paano ba to? May mga goals tayo o may mga pangarap tayo na gusto tayong gawin, gusto tayong makamit. Pero masyado siyang, alam mo yun, masyado siyang masarap pangarapin, masyado siyang maganda i-visualize na nakakatakot siyang hakbangan. May mga ganyan sa buhay natin. And halimbawa, you want to buy a house. And then, ngayon nag-iipon-ipon ka, naghahanap ka ng ways, nagpaplano ka on how to do that. Pero nakakatakot, nakakatakot humakbang, moving there, nakakatakot ilaban yung mga bagay na yan. Kaya nandito si Knight of Wands reminding you, Libra, na okay lang yan, sugod ka lang, laban ka lang. Kung naniniwala ka talaga sa vision, especially sa pagtupad ito mga milestone mo, like I've said kanina, baka meron sa inyo gustong makagraduate ng anak, makapagpatapos sa pag-aaral, o kaya makabili ng bahay,
makapag-ipon for the kasal, ganyan. So may milestone kang hinahabol eh. Kaya sabi ni Spirit Guides, ilaban mo ito, sumugod ka, huwag kang papahinto. I'm seeing someone na dapat daw hindi ka nakikinig sa nega na sinasabi sa iyo ng ibang tao, yung pamamaliit sa iyo ng ibang tao sa pangarap mo, sa goal mo. Huwag mo daw pakinggan yun, ilaban mo yung gusto mong ilaban, gawin mo yung gusto mong gawin, and dapat hindi ka daw pinanghihinaan based on other people's opinion. It's time for you to really fight for your dreams, fight for your goal, at tumbukin mo yun no matter what, okay? The Knight of Wands being clarified by the Hierophant. Yes, ngayon, commitment. Sabi ni Spirit Guides, Hierophant is all about commitment. Paninindigan sa bagay na gusto mo. Sa kasabay ng pagkakaroon ng maalab na damdamin at maalab na motivation to pursue. Talaga mo siya. Si Knight, susugod talaga siya at walang makakapigil dito. Kahit sibat, kahit baril, kahit na maraming sundalo, kakayanin niya at gagawin niya, tatawid siya doon. Kakibat doon ng tapang na yon ay commitment. Paninindigan na magiging consistent yung performance mo, consistent yung isip mo, consistent yung effort mo. Baka kasi bukas makalawal, lumaylay na yung effort mo, hindi mo na gawin. So paano mo siya makukuha kung lalaylay ang performance mo o lalaylay yung tapang mo na i-pursue yun? So kailangan talaga na committed ka sa bagay na gagawin mo this week. Okay, Libra, para makuha mo yan. In the area of your near future, you have the King of Wands. King of Wands is the vision of the future, the vision of what you truly want in life. Ngayon, I'm seeing you in the near future gonna sit down and enjoying managing things in your life. Parang ginagamay mo na o pinangahawakan mo na yung pinangarap mo lang. Okay? Ngayon nakita ko na you're a doer, a pursuer, wala nang takot sa damdamin mo. Parang gamay na gamay mo na yung gagawin mo in the near future, whether yung negosyo mo, hindi ka nang ganun kahirap, nakuha mo na yung clarity sa isip, parang nakuha mo na yung tamang linaw ng isip ko anong gagawin mo. Kung ano yung 5 years from now, ano yung gagawin ko, gagawin ni Libra, alam mo na. Malinaw na sa iyo yung tutumbukin mong landas. Halimbawa, ngayon nagsisimula ka lang ng sari-sari store. Alam mo na kapag nakapag-ipon ako dito ng for the next 10 months, magsisimula ka na maglagay halimbawa ng barbecuean sa harap. O kaya mag-expand ka na, bibili ka na ng chest freezer, bibili ka na ng mga frozen goods, dagdagan mo na. So, malinaw sa iyo yung next step o next level. Madali mo nang igamay o panghawakan yung buhay mo. You're now the leader, the CEO of your life in the near future. And you're using your past. Dapat daw, Libra, hindi ka nakakalimot sa past mo. Gamitin mo yung past mo as your motivation, dagdag fuel para okay, naranasan ko na yan before, hindi ko na yan dadanasin ngayon. Pinagdaanan ko na yan dati sa negosyo ko, hindi ko na yan pagdadaanan ngayon, alam ko na yung gagawin. Ganon din sa mga pangarap at trabaho o in general in your life. Your past should be your reminder so that ngayon maayos, maplansya mo moving forward. Yung past mo ang magiging clarity mo moving ahead, okay? Ngayon, sabi ni Spirit Guides dito na makinig ka rin daw sa payo ng ibang tao, sa criticism ng ibang tao because si King of Wands, medyo matigas ang ulo nito eh. Susugod lang siya, lalaban siya, gagawin niya yung gusto niya without taking into consideration yung sasabihin ng ibang tao o yung kapakanan ng ibang tao because napaka-goal-oriented mo, Libra, this week. Napaka-goal-oriented mo. You're after the things that you want. Kaya lamang, sabi ni Spirit Guides, kailangan mo rin makinig sa iba, okay? Kailangan mo rin tignan yung makaka-apekto ba sa kanila to? Ano ba yung opinion nila? Am I trying to do things na very, very superficial o very, very mataas? Baka mamaya hindi ko maabot o mamaya hindi pala siya doable. So, kailangan makinig ka rin sa payo ng iba. Especially in the near future, ang dami mong gagawin. You're very, very busy. Okay? Panghawakan mo na yung negosyo mo, panghawakan mo na yung trabaho mo. You're landing on a better job, on a better position. Sa buhay, marami ka rin aasikasuhin. So, parang sabi ni Spirit Guides, kailangan talaga katulad ng isang magaling na leader. Nakikinig ka rin sa mga tao mo, nakikinig ka rin sa iba't ibang tao, and then, titimbangin mo yon para alam yung next big step. Okay? So ngayon, panghawakan ng past bilang reminder, have a clear vision of the future, and now you're gonna be very, very busy because you're landing on a very beautiful, beautiful area of your life kung saan yung mga pinangarap mo lang nandito na at kailangan mo siyang patuloy pa rin ikutin at gawin para makip mo siya sa life mo. Okay? King of Wands being clarified by the King of Wands. Wow. King of Wands being clarified by the King of Wands. Hindi ko na daw siya kailangan pang i-clarify. Sabi ni Spirit Guides mo because clarify na rin niya ang sarili niya. Sabi niya, I said what I said. Sabi niya. Okay? In the area of your challenge this week, Libra, you have the High Priestess. Ngayon, pagkatiwalaan mo ng sarili mo. Okay? Pagkatiwalaan mo yung talent mo, skills mo. Si High Priestess, wala siyang bubong. Ibig sabihin, the sky is the limit. Kaya niyang gawin kahit ano. Okay? So, kung nag-aalangan ka man ngayon, natatakot ka, marami kang siguro inhibitions, marami kang fear because
everything is unknown, everything is unclear. Parang walang sigurado, walang malinaw na path o walang tutumbukan. Okay lang daw yan. Because naman sa likod niya, nandun yung blanket, yung parang curtain, parang curtain, ito yung pinto patungo sa spiritual realm. Yun yung mga bagay na hindi natin alam at siya lang nakakaalam nun. So parang sabi ni Spirit Guides, okay lang kahit hindi mo alam ang lahat. That's what I'm hearing. Okay lang daw kahit hindi mo alam ang lahat. Basta malinaw lang sa isip mo yung goal. Okay lang kahit hindi ka sure kung paano pupunta doon, kung ano yung mga gagawin mo along the way. Pero kung malinaw sa iyo yung vision, malinaw sa iyo yung tutumbukin mo, okay lang daw kahit yung daan hindi mo ganun kabisado o hindi mo ganun kakilala yung gagawin mo o yung makakasama mo o yung nagiging step mo moving forward, okay? Basta malinaw ang goal at may tiwala ka sa sarili mo at yung paninindigan mo daw at pakikinggan mo yung iyong intuition at tawag ng damdamin mo na okay, I need to do this, I need to do that, alin dito, and then pakinggan mo yung sarili mo, saka mo malalaman yung tamang hakbang, okay Libra? So napakaganda actually, kahit na challenge siya, is to trust your intuition, okay? Ayun yung magiging conflict mo. Ano ba yung tamang gawin? Ano ba yung tamang hakbang? Ganyan, okay? The High Priestess is being clarified by the Seven of Swords, yes. Nakita ko dito na yung takot nanggagaling doon sa hakbang because of all the things that you experienced in the past. Past heartaches, past mistakes siguro, o kaya someone let you down, o kaya may mga rejection ka o disappointments o pagkalugi, o kaya talagang failure in the past. Kaya siguro hirap na hirap kang humakbang on your own. Ngayon may alinlangan ka. Parang I'm hearing that you're trying to protect yourself from possible failure or possible na pagkalugi o possible na parang pagkadurog ng puso mo, no? So, paano mo daw malalaman kung hindi ka mag-move forward? You don't know kung mag-fail ka. Hindi mo daw alam kung magkakaroon ka ng heartache dito. Hindi mo daw alam kung ma-dishearten ka na naman. Parang wag mo daw pang hawakan agad yung negatibo, Libra, because you don't know. Especially with the presence of High Priestess here. Hindi mo alam ang mangyayari kaya bakit mo pinanghahawakan yung negative. So, make sure na trust yourself and do what you can, and the sky is the limit. Kaya mong gawin ito. I'm hearing wala namang makakapigil sa'yo basta gusto mo. Okay, Libra? In the area of your fortune, you have the Six of Cups here. Nakita ko dito na sabi ni Spirit Guides, there will be people in your past coming to you this week. Chance encounter ito. Chance encounter with someone na hindi mo akalaing mamimit mo ulit. Pwedeng high school friend, college friend, a former co-worker sa dati mong trabaho. Bigla kayo makikita. And then meron siyang sasabihin sa'yo. That's what I'm hearing. May sasabihin siya sa'yo. Whether, uy, ang galing-galing mo naman. O kaya nasaan ka na ngayon? Uy, kamusta ka naman? Tapos, I don't know kung pupurihin ka niya o bibigyan ka niya ng encouraging words or may bibigyan siya sa'yo impormasyon because the Ace of Swords is also about a card of communication, card of clarity and card of information. So parang meron siya sasabihin sa'yo na additional information o bagay na magagamit mo na magpapalakas sa loob mo. So itong taong ito nakakilala mo, parang palalakasin niya ang moral mo. Palalakasin niya ang loob mo na gawin mo na. O kaya, sige, try mo yun. Pwede yun. Magaling ka naman doon. So parang yung knowledge na yun, yung knowing that, hearing that from someone nakakilala mo, parang lalakas ang loob mo to try again. O lalakas ang loob mo na gawin na talaga yung bagay na gusto mong tumbukin. For some, nakita ko dito na parang yung chance encounter na to, magkakaroon ka ng parang balik tanaw sa past, and that balik tanaw will give you the boost na parang, oo nga na, pinagdaanan ko to dati, tapos ngayon nandito na ako, parang ano pa ba yung hindi ko kayang gawin? Ano pa ba yung kulang para hindi ko ilaban to? Pinagdaanan mo na nga eh. So ngayon, ano pa yung excuse mo not to try this, okay? So ngayon, parang gamitin mo daw tentpole yung past bilang paalala, at yung taong yun na mamimit mo, na from your past o kakilala mo na chance encounter lang, yun yung magbibigay sa'yo ng blessing this time to really, parang, oo nga no, parang salamat sa sinabi mo, salamat sa informasyon mo. Pwede ka rin, itong taong to magbibigay sa'yo ng bagong trabaho, baka itong taong to magbibigay sa'yo ng pagkakataon na masilip yung industriya kung nasaan siya ngayon. Baka mamaya, halimbawa, gusto mo mag-police, and then yung taong yun na-meet mo, police pala siya, o kaya kamag-anak niya police, pwede ka niyang ilakad doon, ganun. So, parang siya yung magiging way for you to have a clear mind moving forward, okay? So, congratulations sa mamimit mong taong yan in your life, okay? The Six of Cups being clarified by the Nine of Swords, yes. Now, this chance encounter, this person na mamimit mo from your past, nakakilala mo, will give you parang a sense of nostalgia, paggaan ng kalooban, and unti-unting mawawala yung stress, yung worry. Like I've said kanina, may clarity siyang bit-bit
para sa'yo. Meron siyang impormasyon na bit-bit para sa'yo. A good news, a good information na magagamit mo. And this is a confirmation na talagang may eliminate nito, yung usapan na ito, tong pagkikita na ito, mababawasan o mawawala totally yung mga worries mo o yung stress mo, yung alalahanin mo about something na parang, ay okay pala, kaya ko pala, ay may paraan pala. So ngayon, every worry, every stress, yung iniisip mo mga problema, malalasan yan with this encounter. Ano? So congratulations, Libra. This is a wonderful encounter. I'm seeing your spirit guides and angel guides are giving you this person para ma-meet mo siya at makilala mo siya ulit this time around. A reunion, that's what I'm seeing. A reunion para mabigyan ka ng clarity for the week, okay? In the area of your divine advice, ito ang payo sa iyo ng spirit guides mo, Libra, the Knight of Cups. This time around, sabi ng spirit guides mo, you also need to offer yourself, okay? Hindi pwede naghihintay ka lang daw ng trabaho or offer from someone or a chance opportunity by someone. Parang kailangan daw ikaw din mismo ang mag-offer ng services mo. You know what I mean? Kung kailangan ikaw din daw ang naghahanap. Ikaw din daw ang nagpa-provide ng parang leaflets or inquiries. If there is a negosyo or trabaho na gusto mong tumbukin, gusto mong puntahan, pwede kang mag-inquire with their social media accounts. Doon ka magtanong kung may opening po ba dyan because you are looking for a job na swak ka doon, na pwede ka doon. So, ikaw daw mismo mag-offer ng iyong services. Mag-offer ka ng iyong sarili to this opportunities. Kasi minsan baka daw hindi dumating sa'yo o hindi within reach. So parang ikaw daw ang kailangan kumilos and offer what you can offer. Ngayon parang kailangan ikaw daw mismo ang lumakad para mahanap yan. Okay? That's what I'm hearing. Medyo malaki yung tawag na yun in your part to really chase what you want based on kung anong kaya mong i-offer sa mga tao. Okay? Like I've said kanina, kung halimbawa, may trabaho kang gustong tumbukin, ikaw ang lumapit doon at i-offer mo ang sarili mo. And baka doon daw makuha mo yung right opportunity because sometimes we're just waiting for destiny to come, diba? So ngayon, sabi ni Spirit Guides, parang yun yung clarity na kailangan mo matutunan this time is to stand up, lumabas ka ng bahay, offer yourself. Mag-print ka ng maraming resume, mag-print ka ng maraming credentials mo, ihabulin mo na yung mga permits mo and certificates, ipunin mo na yan at ikaw ay lumarga. Offer yourself and you will get that clarity, okay? You will get also this victory. The Knight of Cups being clarified by the Judgment card. Yes. Yes. Like I said, ngayon, once na clear na ang mind mo, magigising ka daw sa isang katotohanan na hindi mo kailangan maghintay for the opportunity to come. Okay? Kailangan mo daw ito actionan because the Judgment card is all about taking action on something. Ngayon, kailangan talaga ikaw mismo ang maglaan ng ikaw mismo ang magbukas ng pinto, ikaw mismo ang magsabi, ikaw mismo ang mag-approach so that the doors and the clouds are mag-part in your favor. Okay? Ngayon na pagkakataon na sumugod ka at lumaban ka. Okay? Tingnan mo to, si Ace of Swords. Sugod laban, nakataas yung espada at sumusugod siya doon. Ibig sabihin, the clarity and the victory is in your hands. Okay, Libra? Kaya bukas, kung ready ka na, this week, June 9 to 15, lumabas ka na ng bahay, puntahan mo na, kunin mo na, i-approach mo na yung tao na yun para makuha mo yung victory na gusto mo. Okay? Very, very nice. Yung outcome mo na very intriguing, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, ano muna yung additional messages sa'yo na yung spirit guides na kailangan mo malaman this week na makakatulong sa'yo moving forward? Unang-una, you have thrown position of authority. Yes, you're gonna land on a new job. Like I said here, with the King of Wands, 2 beses pa to. You're gonna sit here in a different position, in a different authoritative position na parang gamay na gamay mo yung position, gamay na gamay mo yung negosyo. You're now the CEO or the leader of your life. Congratulations. Another message you have, Horse, short journey o maikli lang daw tong journey na to, kayang-kaya mo lagpasan ng tong problema na ito at makakarating ka daw doon agad. Congratulations. Another message, you have Jug, light-hearted and carefree time. Like I've said here, parang dapat daw maging maging free-spirited ka lang. Kaya mo yan, lagpasan mo yan. Dapat daw huwag masyadong dibdibin, huwag ka masyadong seryoso. This is time for you to really relax. Like I've said kanina, di ba? Makukuha mo yung clarity when you are very carefree, relaxed. Okay? Kailangan relax ka lang para makuha mo yung clarity that you need. Okay? Another message of Mountain, major challenge to overcome. Like, meron daw mga challenge daw this week na kailangan mong lagpasan at pagtagumpayan. Okay? Another message of Bell, announcement. May announcement ka daw. So baka ito yung mga development na sa yung hinihintay. Baka may hinihintay kang tawag, chat, email from something or from someone, a call from someone. Ayan na, may announcement daw in your favor. Congratulations.
Baka itong announcement na to magbibigay sa'yo ng clarity para sa next step mo, and then boom, you offer mo ng sarili mo and then take action on it, okay? Another message, you have love. Oh, may love daw sa'yo this week. Congratulations. Pwede na sa family naman to. Okay, love for the job, love for the career. Ngayon daw, ligong ito, pairalin mo ang love sa puso mo in everything that you do. Okay? Another message of Beetle, good fortune. Ooh, congratulations. Meron ka daw good fortune this week. Another message, you have wall misunderstanding. Oh, meron ka daw misunderstanding with someone, kaya siguro lumabas talaga ang card mo in this background. Ace of Swords is card of communication, card of clarity. Kung meron mang hindi pagkakaunawaan, ito yung pagkakataon para kausapin mo na talaga ang taong yan para magkaroon kayo ng clarity between the two of you. Okay? Another message, you have Bo, you are high thought of. Oh, marami daw taong tumitingala sa'yo at saka parang believe sa'yo. And pag pinag-uusapan ka nila, parang mataas ang tingin nila sa'yo at saka maganda ang mga sinasabi nila sa'yo. So, congratulations, Libra. Oh, tumalon na. Kunin lang natin ito. Okay. 4. Ay, okay. Kunin natin lahat. Man, dealings or relationship with a man. Baka ito'y boss mo o tatay mo o kapatid mong lalaki. Flowers, happiness. May happiness ka daw with this man. Okay. Another message, cobweb, protected from negative forces beyond your control. O pinaprotektahan ka daw, especially with the presence of Archangel Gabriel here. Telling you na protektado ka naman daw, kaya huwag ka matakot. Okay. Older woman, baka lola mo to o nanay mo to. Especially baka may concern sa kanya, kailangan mong ayusin. Time to get out of a situation. Ngayon, kailangan mo to talaga umalis. Especially here, with this confusion or away-away o gulo ang conflict, kailangan mo doon lumayo na dyan. Okay? Get out of that situation. Hindi na makakatulong sa'yo yan. Another message, whale, great worry over nothing. Yes. Nag-worry ka daw, nag-overthink ka na naman about something na hindi naman mangyayari. Okay, Libra? Okay lang yan. Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week. You have adversity. I accept that challenges are the best way to learn. So, yung mga problema, yung mga dinadaanan mong problema, yan ang chance for you to grow. Para makilala mo ang sarili mo, para ma-polish mo yung skills mo, para makilala mo rin yung mga taong support group mo at nandyan totally and clearly and genuinely for you. And ito yung talagang magbibigay sa'yo ng malinaw na landas moving forward. Okay? Ang yung outcome pag-usapan natin, 1, 2, 3, you have the moon card. Yes. Napakaganda. Now, malinaw na ang lahat. Malinaw na ang daan forward. Before, ang dami siguro mga problema, ang dami siguro mga questions in your mind na parang paano to, ano gagawin ko, paano ko ito masosolusyonan, saan ako pupunta, sino pwede kong kausapin, ito bang ginagawa ko, tama ba to, am I doing the right thing, magkatagumpay ba ako dito, am I getting the good results? So, ang daming questions before. No, kasabay ng mga questions, pinagdududahan mo na rin yung sarili mo. Pinagdududahan mo na rin yung path mo, yung skills mo, yung gagawin mo, parang baliw na ba ako para gawin to? Tama ba talaga to? So, sabi ni Spirit Guides, magkakaroon ka doon ng kalinawan with the Ace of Swords here. Kalinawan sa mga questions mo. And now, set off ka na. Parang alam mo na yung gagawin mo talaga. Hindi ka na nagdududa, hindi ka na confused, at hindi ka rin nagsasayang ng oras kakaisip. Ngayon, parang dire-diretso ka na, lalakad ka na. Kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit puyat, kahit na parang feeling mo pagod na pagod ka na kada bangon mo sa umaga, pero lalaban ka pa rin, susugod ka pa rin kasi naiintindihan mo na. Wala nang questions. Naiintindihan mo na because of this clarity kung bakit mo siya ginagawa, kung bakit mo siya pinaghihirapan. Okay? So, very, very mapagpalaya and very, very I'm saying empowering for you na alam mo na yung mga magaganap, alam mo na yung kung bakit yung dahilan, kaya susugod ka pa rin kahit anong mangyari. Okay? The moon cards being clarified by the 7 of Pentacles. Yes, nakita ko dito na kahit anong mangyari, kahit na malabo, patungo ka pa rin daw sa pagbunga ng mga bagay na hinihintay mo. Okay? 7 of Pentacles all about waiting for the good results or harvesting yung mga resulta ng mga bagay na gusto mo makamit. Kaya sabi ni Spirit Guide, sugod ka lang kahit nahihirapan, kahit malabo, kahit hindi sure, kahit na parang feeling mo, paano ba to? Pero hindi, ito talaga gusto ko kasi malinaw sa'yo na ito yung gusto mong goal, ito yung gusto mong tumbukin. Go ka lang, sumugod ka lang because ito naman ang kakapalit. 7 of Pentacles. Good result, harvest time, getting what you have worked hard for. Ito yung bunga ng pinaghirapan. So Libra, tahakin mo yan, laban lang because it's gonna pay off. It's gonna pay off. You will get the good result from that. Okay, Libra? That is your June 9 to 15 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.